Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po tayo upang magbigay na naman po sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol po sa usaping medical health. Kamakailan lamang po ay nabalitaan po natin na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isinugod sa ospital. At lumabas nga po sa mga balita o pahayagan at mga artikulo na ang diagnosis daw sa kanya di umano ay diverticulitis. Marahil marami po sa atin ang hindi pa lubos na nauunawaan kung ano nga ba itong diverticulitis na ito. Yan po ang tatalakayin natin ngayon sa video ito, kaya po, panoorin niyo po. Master Galen, Pinoy Medical Science Channel. Sa YouTube, Facebook, TikTok din kaalamang tunay bilang meme. Master Galen, may utak, may puso, may layunin. Kinumpirma naman po mismo ng ating Pangulo na hindi naman daw po dapat ipag-alala yung nangyari po sa kanya dahil hindi naman daw po ito life-threatening. So, totoo nga ba ito? Maaring totoo po, pero sa ibang kaso po, maaari din po ito maging isang life-threatening na kaso sa ibang tao. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba itong diverticulitis na ito? Itong diverticulitis po, ito po yung pamumuo ng parang mga packet doon sa ating bituka sa natin sa may large intestine, sa may colon po natin. Ngayon po, ano bang nangyayari dito? Bakit ba may tumutubong packet na yan? Yan yung mga nakausli na yan. Ganito po kasi ang nangyayari doon. Ang tawag po dyan sa mga packet na yan ay diverticula. Yan po ang tawag dyan. Ngayon po, may tinatawag po tayong diverticulosis. Pag sinabi pong diverticulosis, yun po ang tawag sa kaso na ang bituka natin, yung large intestine po natin, especially yung sigmoid, pero maaari din sa cecum, yung ascending colon, yung transverse colon, at yung descending colon, So maaaring alin man po dyan sa parte na yan ay tubuan po ng ganyan, Sa mga Asyano po, kadalasan dito po yan sa may right side, sa may cecum, saka sa may ascending colon. Pero pag sa mga western naman po, ang kadalasan naman po ay dito po sa tinatawag na sigmoid. Ngayon po, yan packet pong yan na namuo dyan po sa ating mga lining ng ating bituka ay maaaring magkaroon ng infeksyon o mamaga, So pag namaga po, so may inflammation, yun po yung tinatawag natin na diverticulitis. So uulitin ko po, yung mga bituka po natin, maaaring may tumubo po dyan na mga packet, mga parang pouch na yan. Yung nakikita natin parang kontil-kontil, Ngayon, ang tawag po dyan, diverticula, Pag marami, diverticuli. Ngayon, ang tawag sa kondisyon sa taong may ganyan ay diverticulosis. Ngayon po, pag yung mga kuntil-kuntil na yan o yung pouch na yan ay namaga, so ang tawag na po dyan ay diverticulitis. So, ganito po kasi yun, i-drawing po natin, Ngayon, normally, ganito ang lumen ng bituka natin. So, malinis siya, Walang mga bukol-bukol dyan. Walang mga parang tumubong kuntil-kuntil o yung parang pouch. Yan po yan. Ngayon po, dahil makipot po dyan at nagkakaroon dyan ng increased pressure, O kaya, halimbawa, nag-increase ang pressure dyan sa bituka na yan, Nag-increase ang pressure. So, dahil may mahinang wall, kung saan yung mahinang wall, alam mo, ito yung pinaka-wall ng bituka po natin, Kung mahina ang wall, ang mangyayari, itutulak niya to. Halimbawa, tinulak niya to. So, magkakaroon dyan ng ganyan, So, para magkakaroon ng packet. So, halimbawa, dito pa, mahina rin ang wall, kunwari dito. So, may increased pressure, tutulak niya, magiging ganyan din. So, ayan po, So, marami yan. So, pwedeng mangyari dito po sa may, mula sa kanang bahagi ng tiyan po natin, Sa lower quadrant, dun sa kanang bahagi sa may ibaba. So, ang tawag, dyan, yung bituka nandyan po, Malimbawa, ito po, Ang tawag po dito, cecum. Tapos, pataas, transverse, ascending colon, tapos may paganyan po, transverse colon, tapos may pababa po, tawag naman po dyan ay descending colon, tapos meron po dyan na sigmoid.
sigmoid, tapos yan na rectum, ito sigmoid to, sigmoid, tapos ascending colon, ito naman pababa, descending colon, ito transverse colon ang tawag dyan, sigmoid, tapos rectum, tapos papunta na sa ano natin, sa rectum natin, no, yung dinadaanan po ng ano natin, yung labasan po ng dumi po natin, no. So usually, dahil po, halimbawa, ano ba mga dahilan ng bakit pwede kang magkaroon ng ganito? Halimbawa po, mahina kang kumain ng fiber, no? Hindi ka sagana sa pagkain fiber, rich in fiber. So, maaaring magkaroon ka ng constipation. So, pag nagkaroon ka ng constipation, hindi tatakbo yung dumi po natin dyan sa may bituka natin. So, may stuck dyan. Kaya, nag-i-increase ng pressure. Lalo na po dito sa may, ano natin, no? Sa may bandang huli, sa may sigmoid po natin, descending colon, sigmoid, makipot lang po yan, no? Kaya, anumang increase ng pressure dyan, maaari niyang itulak o pahina yung mahinang wall nung bituka at mag-cause nga ng ganito, no? Yung diverticula. Ang tawag po dyan, diverticula, no? So, maaari po maging ganyan. Sino ba ang mga pasyente na maaaring magkaroon ng ganito? Usually po to nangyayari po to sa mga matatanda, no? Kasi syempre pag matatanda na, humihina po yung wall ng ano natin, ng bituka po natin. Dahil syempre nagkakaedad na tayo. Kaya bihira po itong makita sa mga age 40 below, no? Usually sa mga pataas to, no? Hanggang 50, 55, 60 pataas, no? At yung mga matatanda kasi na yan, sila rin yung may kulang na rin sa paggalaw, no? So kulang na rin sila sa activity. Kaya siyempre pag kulang po tayo sa activity, maaari din tayo magkaroon ng constipation, no? So yan po, no? So most common dito sa mga obese, no, yung mga ganyan, yung mga may hina nga sa fiber, yung mga sedentary lifestyle. So yan po ang kadalasan mga nagkakaroon yan. Pero sa western, no, sa western country, ang kadalasan pong nagkakaroon po sa kanila ng mga diverticula ay dito po sa parte ng sigmoid, no. Kaya tinatawag, tapos pero sa atin naman ng mga Asian o lalo na sa ating mga Pinoy, usually dito po tayo nagkakaroon ng diverticula sa may cecum naman. So cecum, no. Ngayon, maaaring walang sintomas yan. Walang maaaring sintomas na maramdaman dyan. Ngunit, pag napabayaan po natin yan, lalo na kung lagi tayong constipated, no? So, matataas yung pressure dyan. So, sa ating mga Pinoy, sa Asian, dito kadalasan nangyayari po sa atin, no? Sa may right. Kaya, kung malagyan yan ng laman, so, halimbawa, may pumasok dyan, ang sasakit po sa atin ay nasa bandang kanan ng tiyan po natin sa may bandang baba, no? Kung hahatiin po natin yung tiyan po kasi natin, ganyan. Kunwari tiyan to, hatiin natin sa 4. Ito yung kanan, no? Kanan to, tinatawag natin tong right upper quadrant. Tapos right lower quadrant. Tapos dito, syempre, left upper, tapos left lower. So, sa ating mga Asian, kadalasan, cecum. So, kung may sasakit po sa atin, dito po mararamdaman sa may right, no? Pag ang problema po, ang diverticula po natin, no? Pag napasukan po yan ng laman, o nagkaroon ng diverticulitis na inflame, na maga. So, ang mangyayari, ang sasakit po sa atin, kung nandito po sa may cecum ay right, no? Right abdominal, right abdominal, lower quadrant. Pero kung sa sigmoid nangyari ang diverticulitis, so ang sasakit naman po sa atin ay left lower quadrant, no? Ng tiyan po natin. So yung descending colon, pag dyan tinubuan at sa sigmoid, ang sumasakit po sa atin yung kaliwang tiyan po natin sa may bandang baba. No, pag dito naman po sa cecum saka sa ascending colon, ang sumasakit naman po ay yung sa may ano po natin, sa may kanan, no, sa may kanan na bandang baba ng tiyan po natin. Pero pag dito po tinubuan, no, na ng diverticula or diverticulitis,
Ang sumasakit naman po sa atin ay yung bandang taas, gitna ng puso natin. So, sa may epigastric area. So, doon ang kadalasang sumasakit pag nandun po ang mga pamamaga ng diverticula po natin. So, bakit ba namamaga? Bakit ba maaaring mamaga yung diverticula na yan? So, pag wala, ganito po kasi, paano yan mamamaga, no? So, ulitin ko, no? Sa Western, most commonly sa kanila, yung left. Pero sa Asian, sa Pilipino, most commonly, yung right. No? Bakit ba? Kasi meron tayong tinatawag na congenital diverticulosis. No? Bakit congenital? Usually kasi, pinanganak pa lang, no? May mga tao na pinanganak pa lang. Halimbawa, sa atin na lang, sa Pilipinas, no? May mga taong pinapanganak pa lang, mahina na yung wall, yung mga wall nito, no? Yung mga wall ng bituka dito. Mahina na yung mga wall ng bituka natin dito. Kaya po, dito kahit anong age, no, maaaring magkaroon ng diverticula. So dahil pinanganak tayo, no, yung karamihan sa atin may mga pinapanganak na mahina talaga yung wall ng ano natin, nasa genes po, no, ng Asian or ng Pilipino. So mahina po 'yan. So kung halimbawa, lagi kang constipated, so maaaring tumaas yung pressure diyan, pahinain yung wall, tubuan ka ng diverticula. Ngayon naman sa West, no, may tinatawag silang acquired diverticulosis, no? Acquired, kumbaga, hindi naman nasa genes nila, hindi naman congenital yung pagiging mahina ng wall nila, dahil paulit-ulit silang nagkakaroon ng high pressure dito sa may sigmoid nila o kaya sa may descending colon nila. So ang nangyayari, dito tulak din yan ng pressure at maaari din magkaroon ng diverticula. No, maaari din magkaroon ng diverticula. Acquired yung kanila. Hindi naman sila talaga pinanganak na mahina yung wall nila, kaya lang dahil sa lifestyle nila, nagka-age na rin sila. So pag pinagsama-sama mo yung factor na yan, matanda na. Tapos hindi mahilig kumain ng mga pagkain na rich in fiber. So maaaring magkaroon ka ng constipation. O tapos syempre pag matanda na, hindi na rin masyado nagkikilos. So maaaring magkaroon ng constipation. So ganyan po ang nangyari. At maaari itong mamaga, no? Maaaring mamaga yan kasi kung meron na dyan, halimbawa, dito dumadaan yung dumi po natin, no? So ngayon, dito po sa may parang bukol na to, dahil dyan dumadaan yung dumi natin, pwedeng may pumasok dyan, no? Yung mga sangkap doon sa dumi po natin, pwedeng pumasok dito. Ngayon, pag pumasok yan dyan, maaari pa rin naman lumabas, no? Papasok, lalabas. Kaya lang, minsan nagkakaroon ng obstruction, no? Nagkakaroon ng bara dito, no? Dahil din nung dumi natin. So, pag nagkaroon ng bara dyan, yung mga nakapasok na dyan sa loob, hindi makakalabas. So, pag hindi nakalabas, so, ano mangyayari dito? Yung mga nakapasok dyan na bacteria, magiging breeding grounds na nila to dahil marami dyan na pwedeng pakinabangan din sila. So, dadami sila dyan. So, pag may bacteria dyan, magkakaroon ng pamamaga, inflammation. So, lalaki po yan. No? Lalaki yan ng lalaki. At pwede yan pumutok. No? Pwede yan magkaroon ng tinatawag na perforation. Pwede yan magkanana, pwede yan pumutok din. So, ganun po ang nangyayari sa diverticula po natin. No? So, kaya minsan, pag hindi kaya ng gamutan, nauuwi sa surgery. No? Nauuwi sa pag-oopera. So, ganyan lang, no? Sisimplehan natin. Hindi na tayo magpapakadetalyado. So, ganyan po ang diverticulitis, no? Pamamaganong diverticula po natin. Bakit? Yung diverticula po yan, wala yan function po, Hindi, wala po yan pakinabang talaga. So, problema lang yan sa atin. Kaya, kung most commonly sa Asian na mahina ang wall ng bituka, kailangan po iwasan natin yung mga maaaring mag-cause sa atin ng constipation, no? So, kailangan mahilig tayong kumain ng mga rich in fiber na pagkain. Tapos, may regular na ehersisyo tayo para gumagalaw po tayo. Kasi the more na gumagalaw po tayo,
pati yung peristalsis, no? Pati yung paggalaw po ng bituka natin, mas maganda rin, mas magalaw din. Tingnan nyo po, huwag kayong magkikilos. Alam mo, nagkasakit kayo minsan ng, alam mo na, hospital kayo, tapos mahina pa kayong uminom ng tubig. Maaari kayong maging constipated, no? Yung mga taong hindi naggagalaw, hindi nagkikilos, mahinang uminom ng tubig, hindi pa mahilig sa fiber, tapos nagkakaedad pa. So, yan po, pinagsama-sama nyo yung mga risk factor na maaaring magkaroon kayo ng diverticula. Tapos, maaaring mauwi yung diverticula na yun, mapasukan ng kung ano-ano, at maaaring may bumara doon na yung pumasok doon sa diverticula yung hindi na makakalabas at magkukos ng pamamaga. So, doon tayo nagkakaproblema. Kaya ano ba mga sintomas pag meron tayong ganito? Sa diverticulitis po, usually, ang sintomas na makikita mo dyan, nilalagnat yung pasyente. Siyempre, may infection po doon, may pumasok na bakterya, nagkaroon ng labanan po doon. No? So, maaring may lagnat, may pananakit ng tiyan. No? May pananakit po ng tiyan, tapos minsan nasusuka, nasusuka, no? Parang naduduwal. Tapos yun nga, pag hinawakan mo talaga yung parte na yun, lalo na't diiniinan mo, pagtanggal mo, grabe yung sakit, no? Yun ang mga maaaring sintomas talaga po nito. Kaya yung diagnosis kay BBM na ating presidente, diverticulitis, ibig sabihin may pamamaga na. Ngunit hindi natin alam kung gaano nakalala yung pamamaga. Actually kasi yung ganito, wala naman sintomas sa umpisa, no? Dahil sa katagalan nga, may pumapasok doon, nakakalabas din lang naman, pero sa katagalan, nababara yun, doon na nagkakaroon ng mga malalalang sintomas. So, kailangan mabantayan yun. Kaya dapat, ugaliin na natin na mahilig tayong kumain ng mga pagkain na rich in fiber talaga, galaw-galaw, no? Kahit naman po walang diagnosis o nakita doon sa tiyan po natin o sa bituka po natin na may diverticula tayo, kailangan po natin na maging active po tayo sa buhay natin, yung mga kumakain po tayo ng mga rich in fiber na pagkain, no? Yung pagkakaedad, hindi naman natin mapipigilan yun pero pag meron tayong healthy diet, tapos regular na pag-ehersisyo, yung sistema rin naman natin maaaring tumanda tayo dahil sa bilang lang ng age natin. Pero yung sistema natin, mabagal yung pagtanda. So, hindi rin masyadong magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng diverticula. Ganun po yung mga, yung mga pamamaraan para maiwasan talaga natin na magkaroon po tayo ng ganito. So, ngayon, paano ba ito dinadiagnose? So, dinadiagnose to sa pamamagitan. Ang gold standard talaga dito, usually, CT scan, no? Sa CT scan kasi makikita talaga, no? Pero dito sa atin kadalasan minsan ginagawa, bakit may magtatanong na naman, bakit ang ginawa sa amin colonoscopy? So pwede rin colonoscopy, pero pag acute, no? Bago pa lang, tapos may sintomas ng lagnat, pananakit ng tiyan, sobrang pananakit ng tiyan, tapos nagsusuka, naduduwal, hindi po pwedeng basta-basta gawin yung pagko-colonoscopy dahil baka ma-rupture mo lang yung pamamaga ng diverticula, no? Kaya hindi masyadong ginagawa yung pag acute, yung pag colonoscopy. Ngayon naman po sa pag-ultrasound, maaari din po makita yung diverticula, no? Sa Pilipinas, pwedeng makita yon kasi usually nga, 'di ba, sabi ko common sa atin na meron tayong congenital diverticulosis, no? Ngayon, most commonly sa atin, nandito sa may cecum, sa may right side po natin. Yung cecum po, mas malapit yan doon sa may tiyan po natin, no? Sa may, kumbaga sa wall ng tiyan po natin, mas malapit siya. Unlike yung sigmoid, malalim po yun. So kung i-ultrasound tayo, hindi basta-basta tatagos para makita yung sigmoid. Pero yung cecum po, mas madali yung makita dahil nga mas nasa ibabaw po yun, no? Tapos po, ang ultrasound po kasi hindi tumatagos basta-basta, no, sa mga parts. Kaya kung mataba ang pasyente, pag nagpa-ultrasound, hindi rin makikita yung diverticula po na yon, no? Kung payat po ang pasyente, tapos bandang kanan, no,
doon po, mas madalas makikita natin sa cecum kung meron diverticula o wala. Pero sa ultrasound po, hindi makikita basta-basta kung nasa sigmoid ang diverticula. Sa x-ray naman po, hindi talaga makikita doon yung diverticula, pero kung malala ng kaso, sa pamamagitan ng x-ray, makikita kasi doon kung meron tayong parang hangin doon sa may ano po natin, sa tiyan po natin. May makikita parang mga air doon. So maaring magduda na may diverticula nga, no? Lalo kung may mga sintomas na ng pamamaga, yung diverticulitis nga po, yun na po, no? So pag hindi nakukuha ng gamutan, so ang ginagawa lang po surgery, no? Tinatanggal po 'yan o yung iba kiniklip, no? Kiniklip, inaayos po 'yan. Kasi pag pumutok po 'yan, delikado rin po 'yan, no? Doon na po nagkakaroon ng nagiging life-threatening. At isa pa, yung, alam nyo po ba na pag pinabayaan nyo ito ng pinabayaan, maaaring mauwi din to sa tinatawag ng magkaroon ng fistula, no? Ganito po yun. Sandali po, drawing po natin para mas maunawaan ninyo. Halimbawa, ito yung bituka, lumen ng bituka, ha? Tapos may umusli dito na diverticula. Yung bituka kasi na yan, lalo na yung sigmoid, malapit po yan sa ano po natin, sa bladder. So, kunwari, ito yung bladder. So, maaaring pag yung diverticula na yan, dumikit doon sa may bladder po natin. So, pag dumikit, nagkakaroon na po dyan ng channel, nagkakaroon na ng daanan. No? Kaya yung dumi po natin, maaaring pumasok, no? Yung mga tinatawag namin na fecalit. No, yung mga maliliit na parte ng dumi, maaaring transfer doon sa bladder po natin. So, maaari pong transfer po doon. Kaya pag urinalysis din po tayo, meron tayong tinatawag na fecaluria, no? So, pag meron po tayong mga unwanted na laman dyan, bukod sa ihi, no? Lalo na kung may mga infection na dito, no? So, magta-transfer dyan. So, mangyayari, UTI. No? So, nagkakaroon tayo ng UTI. So, ginagamot din po yan. Surgery. No? Yan po ang gamutan po dyan. So, hindi ito life-threatening kasi hindi ito life-threatening kasi madali naman ito maagapan, no? So, yung iba pa lang, madali lang naman itong ma-manage, no? Kaya lang may mga tao talaga na nauuwi sa pinakamalala. Etong case na to, no, yung pagkakaroon ng fistula formation, rare case naman na to. So, talagang grabe na, pinabayaan mo na to, no? So, na lumalala lang tong kasong to, for example, ang isang factor dyan, yung socio-economic, no, na yung katayuan ng isang pasyente sa buhay. Halimbawa, mahirap lang siya, wala siyang medical access na, halimbawa, nakatira siya sa malayo, sa baryo, walang mode of transportation, halimbawa, taga-bukid, no, taga-bundok, walang mode of transportation para makapunta sa isang ospital, walang kakayahan magpa-doktor, no, tapos, lalo na kung may mga maling paniniwala pa, ay baka naano lang ako na ano ba to, nausog o kaya na nanuno sa punso o kung ano-ano pa man, no, na mga superstitious belief, no, mga kung ano-anong paniniwala, no. Tapos iindahin lang kung ano-ano lang ang itatapal-tapal nila diyan, tapos yung iba akala nila makukuha lang sa basta-bastang diet. So hindi nila alam habang tumatakbo yung panahon, palala ng palala. So, doon na nagkakaroon ng mga, pwedeng pumutok po yun, no? Pag pumutok po yun, kung may nana yun sa loob, so pwedeng pumutok yun. Tapos, kung pumutok din po yun, pwede rin magkaroon ng bleeding. So, delikado. Kaya po, dapat, kung may ganito, na nakita, ma-manage na agad, no? Huwag niyo pong antayin na umabot pa kayo sa sobrang pananakit na ng tiyan ninyo, tapos binilalagnat na kayo, no? Yung ganun na talaga. So, huwag po nating antayin sa ganun. Kaya sinabi po ng ating Pangulo na huwag daw po tayo mag-alala, hindi naman daw life-threatening. Actually talaga, hindi naman. Lalo na isa kang Pangulo, talagang
yung accessibility mo sa pagpapagamot talagang napakalaki, napakataas, no? Hindi kagaya ng iba nating mamamayan na medyo talaga pinagkaitan ng magandang kapalaran. Kaya sana po pag pumipili po tayo ng mga ihahalal, no? Piliin niyo po yung makakapagtaguyod, makakapagpatibay ng ating healthcare system dito sa Pilipinas. Kasi isa yan na sa malaking factors din para umunlad tong bansa natin. Kasi kung lahat tayo ay malusog, no? Kung lahat tayo ay malusog, mas magiging kapaki-pakinabang din tayo dito sa ating bansa. Ngayon, kung lahat tayo malusog, yung mga pondo na para sa health, kahit papano, hindi masyadong may exhaust, di ba? Ngayon, yung tungkol dyan sa issue ng corruption, wala na po tayo dyan, no? Talagang nakagisna naman na natin yan, no? Hindi ko lang alam, sana mabago pa yung ganyang kultura, no? Ng Pilipinas na walang ibang inisip ang mga natin na pansarili lang nila. Ngayon, hindi na po ako magtatakil niyan at out of topic na po tayo dyan, no? Sinampol ko lang po si Pangulong Bongbong Marcos kasi po maraming nagtatanong ano ba daw yung diverticulitis kasi hindi naman to lagi na-encounter. So, yan po ang simpleng paliwanag lang ng diverticulitis. Kaya kung may mga nakalimutan pa po akong sabihin dito sa video na ito o gusto nyo pang mas malaman o may gumugulo pa sa isipan nyo ng mga tanong, maaari nyo naman po akong i-message sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. Okay, comment nyo po dito sa comment box at sisikapin naman po natin na masagot po yung mga katanungan ninyo. Hanggang dito na lang po. Paalala lang po, ang mga video po na ginagawa natin dito sa channel na ito ay tanging gabay lamang. Ugaliin nyo pa rin po ang sumangguni sa inyong mga doktor upang magkaroon ng tamang pagsusuri at nang sa gayon, maging tama at maayos din ang gamutan po sa inyo. Ako po ulit si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala. Master Galen, Pinoy Medical Science Channel. Diagnosis ang lunas, pinapaliwanag ng malinaw.